Ang topic natin ngayon is yung continuation nung last segment ko. So, tulad ng sinabi ko sa inyo, sasabihin ko sa inyo yung mga dapat nating iwasan na pagkain para makuha natin yung proper nutrition na kailangan ng katawan ng tao, which is na hindi na nangyayari ngayon. So, ano-ano ba yung mga dapat natin iwasan? At magsasabi din ako sa inyo ng mga blind spot at kung ano ba talaga ang nangyayari sa sistema ngayon. Sasabihin ko din kung ano yung root cause when it comes to pagkain. Kung bakit hindi makaiwas talaga ang tao. Na kahit mga bata, kahit yung kaedaran ko, kahit yung mga nasa 40, 50, 60, is hindi nila alam kung bakit hindi sila makaiwas sa maling mga pagkain. Dito ko rin sasabihin nyo. So, eto na siya. Gumawa na ako ng mga list ko. So, ito yung makikita nyo ngayon sa mga common. Yan, kita ba yan? So, yung last time ang pinag-usapan natin is proper nutrition when it comes to lose weight. Ang differences ng exercise sa diet at proper nutrition. So, ngayon, tulad ng sinabi ko sa inyo last time, sasabihin ko sa inyo ngayon, yung mga list na dapat natin iwasan when it comes to processed food. Kasi, kailangan yung malaman to. Kasi eto yung nagiging mali na pinagmumulan ng mga sakit ngayon. So, nagsabi ako sa inyo last time, ultra-processed food. So, eto yung list ng ultra-processed food. So, pag nasa fast food tayo, ang in-expect nyo, mabilisan na pagkain. Siyempre, first come talaga na dadating sa utak natin is processed food. So, pupunta tayo ng mga fast food chain. Easy kasi madali. Fast nga eh. So, fast-paced nga. So, pag order mo, kain ka agad. Yan na ang lifestyle ng tao ngayon. Kasi mabilisan na nga lahat. Kesyo travel time mo, tatrabaho ka, oras natin, mag-grocery ka, lahat may oras na. Noorasan nyo na lahat. So, eto ang ultra-processed food na very accessible sa panahon natin ngayon. Lahat na processed na. Na in short, ginalaw na lahat. Okay? Ang problema natin ngayon, unbalanced nutrition. To be exact. Na hindi nila malaman-laman at di magawa ng gobyerno ang problema nito. Even the medical, hindi talaga nila masolba to. Kasi hindi nila alam kung paano maayusin ang root cause. So, eto ang list ng processed food. Burger, chips. Chips, talagang eto talaga, kahit ako dati, paborito ko to. Fries, American Diet T-shirt. Eto, American Diet to tatlo. Nilagay ko sa top yan. May reason yan. Bakit lumaganap ang American Diet? Soft drinks, donut, American Diet pa rin, oh. Titinin nyo, American Diet yan. Juices, American Diet pa rin yan. Kanin, meron na sa Pilipinas yan. Way back matagal na. Noodles, instant noodles ang sinasabi ko dito. And the last one, ang pamatay na hindi nalalaman ng tao. Chocolate. So ito yung mga list na common na hindi mahindian ng tao sa panahon niyon. Meron pa marami pang mga ultra-processed food na hindi ko na nilista kasi hindi nakakasya sa board ko eh. Halos karamihan ngayon, ultra-processed na. Meron ako sinabi kinakain na mega-processed. So ano bang list ng ultra-processed food? Ultra-processed food, basta ang ingredients niyan,
pag binasa mo sa likod, is mga 20 mahigit ang ingredients, consider mo na yan. Ultra processed. Ano naman yung mga mega process na sinasabi ko? Mega process, basta umangat ng 10 ang ingredients niyan, mag-isip ka na. So, mapapaisip kayo ngayon. Yan nga yung binibigay ko sa inyong idea na binibigyan ko kayo ng proper knowledge. Gusto kong makatulong sa tao. Ano ba nagiging mali? Na bakit hindi nyo talaga ma-perfect yung proper nutrition nyo? Nagbigay ako ng mga sample. So, meaning lahat to, coach, kuya, lahat to nakapalibot na sa atin. Oo, yan na nga yung problema. Lahat dyan nakapalibot na sa'yo at yan na ang routine. May hindi pa ako nilalabas dyan. Kahit ako, iniinom ko yan araw-araw. Kape. Pero, hindi ko muna siya ilalabas. Ngayon, ultra-processed food ang pinag-uusapan natin. Ano ba root cause? Maniniwala ba kayo itong ultra-processed food na to is may one common thing? Kung nanonood kayo ng mga toko, nagsabi ako sa inyo na may pumapatay na sa tao ngayon na pinagmumulan kung bakit meron kayong mga diseases. Ano ba yung mga diseases? Oh, type 2 diabetes, type 3, type 4. Oh, pagkatapos niyan may heart problem ka, colon problem, ang dami, neuro problem. Lahat yan, it caused by one thing. Dalawa pala, in short. Paano yung exercise? Yes, activity, sinabi ko sa inyo last time. Pero maniniwala kayo, maniniwala ba kayo na kung sasabihin ko, is about nutrition lang lahat to? Siyempre, magugulat kayo, magtataka kayo, ha? So walang kinalaman yung dito, sedentary lifestyle, o hindi ako nag-workout, physical activity. Tulad na sinabi ko nga sa inyo last time, is all about nutrition. May hindi ka na, nung inaaral ko to, hindi ako pwede manghula. Kailangan ko muna i-prove to. So, ito yung ginawa ko sa sarili ko. Ginawa ko to, inaral ko to, in-apply ko sa katawan ko, kasi hindi ko na pwede pa-apply sa iba to. So, etong nutrition na to, ito talaga ang nagiging dahilan kung bakit tayo maraming disease ngayon. At etong ultra-processed food ang pinakamalaking kalaban nyo. Kalaban natin. Actually ako, alam ko na kasi to na alam ko na yung mga dapat kong iwasan para hindi ako magkaroon na mga disease na tinatawag at cancer. Mismatch disease na nangyayari. So, paano mo sinasabi yan, coach? Tulad nga na sinabi ko sa inyo noong last time na topic ko, ang COVID virus. Maniniwala ba kung may tatalo na sa virus ngayon? Pumapatay na sa tao. Na baka mahuli na ang lahat, late na, masabi ng WHO sa public, or gumagawa na sila ng paraan para ikalat sa buong mundo na nalaman na kung anong ang source. Now, which is kahit ako, alam ko na dati pa. Nalaman ko na rin siya kung bakit. Imposible mo na kasi pinagmumulan Kahit ako, hindi ko ma-perfect yung diet ko Na-perfect ko lang siya, yung nalaman ko, yung root cause. Yun pala, tama pala ako dun sa inaaral ko. Yung root cause na yun, yung sinabi ko sa inyo, dalawang pumapatay sa tao ngayon, is sugar at salt. So, paano ko nasabi, kuya? Paano ko nasabi? Pansinin nyo to, diagram na to. Ano napapansin nyo dyan? Bakit hindi nyo sila naiintindihan? Contains sweetness, sugar, and salt. Noong inaral ko ang sugar, wala kang sagot dito present day to bumaon ako ng bumaon. So,
inaral ko siya ng inaral. Balik ka, balik ka, balik ka, balik ka. So, hindi ko makukuha to ng 90s, 80s, 70s. Tayo ka pa. Siya dumalapit yan. Kasi industrial yan eh. Nag-agriculture ang tao. Gusto madaling alagaan, fast. Kinukulture mo, organic mo. Actually, yung mga organic nga hindi na organic food yan. Nung inaral ko yan, wala na talagang organic. Unless, organic yan, yung tinanim mo sa backyard mo na walang pesticide. Asin talagang, asitis lang siya tumubo, dinidiligan mo, yun. O, organic yun. Pwede yun. Masasabi mo. Baboy ngayon, feeds. Baka, nakatago na rin yan. Di nga naaarawan minsan eh. Pinapakain na rin ng feeds siya. Isda. Cultured, in short. So, demand talaga ng tao is kumain. Kailangan natin ng food, pinadali ng tao yan. So, naapektuhan yung agriculture natin. So, nawala na yung mga normal things dati. Yung mga inaral ko, nagbago na nagbago. Siyempre, evolution yan. Tulad nga ng mga sinabi ko sa mga talk ko, nag-e-evolve siya. So, ang mga inaral ko, literature. Biomechanics eh. Siyempre, ang dami yan. Punta ako ng chemist, biology, physiology. Ang dami. Nalilito ako dyan nung una. Pero tinatsaga ko siyang intindihin. Then tinitingnan ko nature. Nature lang. Kasi mamalang tao. Yun yung pagkakaintindi ko Mamalang tao. So, doon ako nag-aaral. Doon ako nagpo-focus. Kasi ang tao attached sa nature yan. So, ang bubuhay sa ating nature din. So, eto, man-made to. Itong mga industrial na to, building, cars, lahat yan, man-made yan. Processed food is man-made yan. Lahat ngayon is man-made. So, ano ba ang pumapatay din sa tao? Yung mga ginawa din ng tao. Yun lang yun. So, etong mga ginawa natin, process, food na tinatawag, is naniningil na ang katawan natin dito ngayon. So, yun yung sinasabi ko. Kala kasi ng iba, yung no weights baby, no weights is about dun sa toddler. Yung bata, umangat, gumanyan. Sabi ko, hindi ko pwede mo na-explain yun. May meaning yun. Kaya nga no weights baby, no weights. Sa diagram ng human evolution, isa lang ang napansin ko. Kaya ako napaisip sa dalawang diagram na ginawa ko. Ang katawan ng tao, nung inaral ko siya, wala to, sobrang laki talaga. Napaka-imposible. So meaning, yung BMI ng tao dati, kung iisipin natin, sakto lang talaga. As in, ang tinatawag doon, lean muscle. Napaka-lean lang nila. Lean lang sila. Equip para sa lahat ng bagay. Kasi nag-gathering sila, nag-gahan para kumain. Kasi ito ngayon, mabibili na lang natin to eh. Automatic yan, parang ano lang yan. Punta tayo dito sa 7-Eleven, punta tayo sa grocery, mabibili natin lahat yan. Take out tayo, mabibili yan. Dati kasi, nung inaral mo siya, naghahat ng mga tao. Okay, so, yun yung ano mo, yun yung price mo pag nakapatay ka. Kasi kailangan mo mag-ano pumatay ng hayop para makakain ka. So, yun yung mga inaral ko. Binibigyan ko lang ngayon ng educational dito sa mga inaral ko. Na para may knowledge din kayo, hindi kayo mabigla na bigla itong lumabas. Asa mo ba inaral? Ano ba pinagkuha naman yan? Yun yung mga inaral ko. Bumaba din ako ng chemistry. Pumunta din ako ng biology. Literature. Ano ba yung mga pinagbulan? Pati yung diagnostic ng mga cell. Pumunta din ako dyan. Ang lalim na ng inaral ko. Siyempre, hindi ko sasabihin sa tao kung paano ka siya inaral. Hindi ko siya inuhulaan. Paano ito lalabas? At paano ko ito nalaman na biglang sumulpot lang? Hindi ganun. May pag-aaral dyan. Ngayon, nagda-doubt ako when it comes to studies. So, talaga nag-aaral ako ng sarili ko. Kasi may mali. O bakit maniniwala ako sa'yo? Eh kung ikaw mismo is nagme-maintain ka, nagme-maintenance ka, ang dami mong gamot na iniinom. Tsaka titinan ko yung tao.
ako, tinitinan ko sila. Oh, bakit ako maniniwala sa sinasabi mo? Eh, tinan mo naman itsura mo. Ang layo, lumabas ka na, out ka na sa BMI mo. So, meaning ikaw, hindi mo rin naiintindihan yung diagram. So, hindi ako kukuha sa'yo ng knowledge. Malabo yan. Hindi ako matututo sa'yo. So, out ako sa mga ganyan. Yung mga nilagay sa libro, out ako dyan. Wala akong matututunan dyan. Kasi mismo, yung nagtuturo, hindi nila alam kung ano tinuturo nila. Nag-gets nyo? So, I find out na etong ultra-processed food ang root cause ngayon. Siyempre, plus, hindi ka pa gumagalaw. Kasi lifestyle na natin. Fast-paced tayo. Pisina ka. Marami akong business meeting. Siyempre, oras tayo. Gawal tayo sa oras. Fast-paced nga eh. Okay, lahat. Komportable na ang gusto mo eh. Komportable lahat. Yan ang ano natin ngayon. Generation natin. It's about comfortable. Gusto mo maging komportable lahat. Ayaw mo na nahihirapan ka. Mantakay mo mag-exercise ka. Ha! Pagod ako. Ganun bagay. Okay? Ini-explain ko lang para na-educate kayo at nare-realize nyo kung ano ba yung diagram. Binibigay ko na sa inyo yung pagkakasunod-sunod. Kung nalilito kayo sa diagram, balik kayo sa mga talk ko para ma-analyze nyo siya. Okay? Then kung search nyo rin sa iba kung may nagsasabi na ba na katulad ng nagtutok sa akin. Huwag kayong, ako, binibigyan ko kayo ng knowledge. Kung ang panonoorin lang natin is mga about sa muscle, paano lumaki muscle, manood na lang kayo sa iba. Ang dami nang nagtotok dyan, paulit-ulit lang yan. Workout, pansinin yung workout na nilalabas ko, hindi na paulit-ulit. Gumagawa ko ng mga workout ko, yun yung talagang, hindi siya gawa-gawa, yun yung lumabas sa pinag-aaralan ko sa biomechanics. Which is, ganun pala talaga dapat ang katawan ng tao. Kaya pumunta ako sa ganung katawan. Yun yung sustainable. Pansinin niyo yung mga katawan na matatanda, na tumanda, ng mga 100. Lean muscle. Lean lang sila. Wala kayong makikita na ang lalaki. Napaka-lean lang nila. So, ibig sabihin, ang katawan talaga dapat na para i-sustain is lean lang. Sumobra ka, the more na mas malaki ka, the more na mas marami kang problema. Yun yung lumabas sa pag-aaral ko. At napatunayan ko na yan. Di na ako nagkamali dyan. So, eto yung mga ultra-processed food, American diet. Kahit bata, hindi ma-resist ang chocolate. Coach, Kuya Ken, kaya ko bang i-resist yung chocolate? Dati hindi ko kaya i-resist yan. Lalabas ako, magme-merienda ako. Gusto kong matamis. Di ba kayo tataka? Lahat ng gusto nyo ngayon is may lasa. Hirap kayo kumain ng walang lasa. Parang mamamatay ako. Ano ba yan? Parang di masarap yan. Ayoko yan. Pansinin nyo, ang dila nyo. Hindi na kayo makakakain ngayon ng hindi maalat, hindi matamis. Hindi nyo na ma-determine ang sugar sa natural na lasa ng mga pagkain. Bibigyan ko kayo ng example. Hindi nyo na kayang lasahan ang totoong lasa ng prutas o kaya sa juice. Masyado na mataas ang panlasa ng tao ngayon when it comes to sweetness. Same as salt. Kasi gawa nga ng preservatives na nilalagay ngayon sa mga pagkain na to. Tulad ng MSG when it comes to mga chips, noodles, mga seasoning natin. Paano mo naman nasabi yung sugar na sweetness? Sugar, nung inaral ko siya, maniniwala ba kayo kung sasabihin ko sa inyo, ang sugar is nakapalibot dito?
ang sugar is hindi talaga nag-exist. Sugar cane. Sugar cane, meron. Pero ang sugar, dun sa inaral ko, when it comes to chemical, wala talaga sugar. Paano nagiging sugar? Carbohydrates. Glucose siya, magiging glucose siya. Pero sugar itself wala. Nung inaral ko. So nagtataka ako. Parang nung inaral ko siya, para ako nalilito. Sandali lang. Paraling ba ako o tama lang yung diagram na sinusundan ko? Parang di mali. Doon ako napaisip. Kaya nagda-doubt ako. Kasi lahat ng pagkain natin, simula bata tayo, nasanay tayo. Sweet. Ano yan? Kailangan natin ng carbs sa katawan. Kasi yan yung energy natin, source of energy natin. Which is true. Kasi glucose nga eh. Pero, hindi nyo ba napapansin, lahat na lang kakainin nyo, ganun na lang, bumabase na kayo sa sugar. May outcome na yan. Yan na yung pumapatay sa atin. Di ba kayo nagtataka? Nung una, kala ko lifestyle. Hindi pala. Yung pala pagkain. Ano yung kinakain? Ano yung nilalagay nila sa mga pagkain na to? Worldwide to, buong mundo to, hindi lang sa Pilipinas to. Napatunayan ko to nung nag-aral ako ng iba't ibang klaseng diet. Paano mo nalaman yun, Coach Kuya Ken? Pinatype yung panlasa ko. Sinadya ko yun. Ang hirap gawin nung papatay mo yung panlasa mo. Kasi marami ka rin hindi makakain eh. Lahat ng iniisip natin masasarap, name it. Maniniwala kayo hindi pwede ko hindi kainin yan na hindi maayawan ng tao. Kunyari, ano mga sample niya kuya? Punta tayo sa mga masasarap na mga restaurant. Kahit high-end restaurant yan. Uy, nag-serve tayo ng ganito, ganyan. Uy, sasarap ng donut, ang sasarap ng mga ganito, drinks, juice, mga matataas ang mga panlasang pagkain. Kaya ko na siyang hindian. Matagal na. Pero kailangan kong kumain, so pinipili ko yung quality. Ang tao ngayon napapansin ko, kahit saan ako lumingon, may dalang box of donut, soft drinks, pag sa bahay, bibili ka ng mga canned goods, sa grocery, juices. Big mistake ng tao, juice sa bata. Juices, chocolate. Raw moves to. Etong raw moves when it comes to mga bata. Tumataas ang sweetener sa dila nila. Kala ko rin dati is okay siya. Pero hindi pala. Yung pala yung pinagmumulan ng hype nila. So anong hype? Pansin niyo tumataas ang sugar ng tao. Anong nangyayari? Hype ka. So ano yung mga sintomas ng hype? Sige, iisipin nyo. Papasok niya sa membrane natin yan eh. May connection yan, hindi ko pa pwede kasi masyado na malalim yun pag pumapasok na ako sa mga ganun. Yung mga cell, neutrons, masyado na siya malalim. So binibigyan ko na lang kayo sa pabilisan na explanation. I find out na wala talagang sakit yung mga bata na may ADHD. Sadyang masyado lang mataas talaga yung dosage ng sugar na pinapakain sa mga bata. Kaya nag-hype sila. Ngayon, pagka ang tingin ng tao is nag-hype ang mga bata, gawa ng mga processed food na to, na hindi naman nila alam na kahit parents ko, si Erpat at si Ermans, kahit yung mga kaibigan ko, kahit mga doktor, sigurado ako hindi nila alam to. Pupusta ako 100%. Na merong sugar indicate sa mga pagkain na ipinasa na sa kanila, wala pa sila sa mundo. So paano yun, Coach? Kahit ako, nung pinanganak ako, kain lang ako ng kain. Siyempre, bata ka pa yun. Nung inaral ko to, nasa fitness industry na ako. Trainer na ako. Siyempre, wala akong pakialam sa kanila.
Sumasakay lang ako sa mga gym ng mga co-trainer ko, o kaya wala akong pinapaalam kahit kanino na nag-aaral ako na may sarili ko study. Kasi bawal malaman eh. Pag kayo ba nag-aaral, kailangan nyo ba ipaalam kahit kanino? Siyempre hindi. Self-study mo yun eh. Sa iyo yun. Kumbaga method mo yun eh. Okay? So, eto, yung inaral ko talaga siya, tsinaga ko talaga siya, taong binilang neto para makuha ko tong diagram na to. Ngayon, yung sugar, kung bakit nag-hype ang mga bata, is sobrang taas. So, ibig sabihin yung mga ADHD na sinasabi nila mga bata is gawa ng, genes yan, genetic yan. Walang ganun. Napaka-rare ng genetic na sinasabi nila. Nung inaral ko yung genes, napaka-rare talaga. Bilang na bilang lang ipapasa sa'yo ng magulang. O kaya ng mga ninuno mo. Bilang na bilang. Eto baka sa akin yun ang tumaririnig. Baka ang pinasa sa inyo yung lifestyle na pinasa din sa kanila. Kaya naging genes, kaya naging genetic. Papansinin mo, ito yung outcome neto, mga pagkain na to. Kung sasabihin mo genes, pinasa sa akin ng magulang ko, yung lifestyle, hindi ko binago, is magkakaroon talaga ako ng genes na katulad nila. Kung baguhin ko, paano mo nasabi, coach? Example, diabetes. Yung lahi namin before, wala naman diabetes. Ngayon may diabetes 1, 2, 3. Diabetes 3 na ako. May heart problem pa ako. Same din ako, meron na rin akong ganyan. Ano lahi mo? Wala eh. Taas na cholesterol namin. Tataka ka. Paano nangyari? So, ibig sabihin, hindi siya pinapasa, hindi siya genes. Doon ka mag-isip. Baka ang pinasa sa'yo, lifestyle na magulang mo. Ano ba ang ginagawa? Pansinin mo, kung ano sakit na magulang mo, ma-adapt mo talaga. Kung pinasa nila sa'yo yung lifestyle na ginagawa nila. Siyempre, bata tayo eh. Alam natin, susunod tayo sa magulang natin eh. Parang breakfast, lunch, dinner yan. Sabi ng tao, kailangan natin kumain ng breakfast, lunch, dinner. Yun yung nilabas ng nutrition worldwide. Government na naglabas niyan. US funded yan. Ngayon, maniniwala ba kayo na hindi mo kailangan mag-breakfast? Bakit? Paano ko nasabi? Pag nagbe-breakfast kayo, ano nararamdaman nyo? Full. Okay. Lunch. Kumain ka na naman. Nag-dinner ka, sistema yan. 3 beses sa isang araw. Ano ginagawa ng tao ngayon? May lunch, snack, breakfast, snack, lunch. Then, may snack ka na naman, then may dinner ka. May pahabol ka pa minsan sa gabi. So, snack na naman. I find out na ang tao dati, minsan kumakain lang 2 beses sa isang araw. Minsan isa. Minsan wala pa nga. Pag di ka nakapag-hand, paano sila nabubuhay? Kaya mag-alala, yung nutrition ko na ginagawa, yung diet ko, ilalabas ko rin to. Sasabihin ko sa inyo kung paano diagram ng diet ko. Yung IF ko is regular. That's the regular one. Regular lang siya. Normal lang siya sa akin. Sinabi ko sa inyo last time, 14 is my minimum. Yun lang yung bear na sinasabi ko. Bear lang siya, normal lang siya. Nag-workout pa ako sa umaga. Pag di pa ako nagutom ng mga alauna, alas 2 ng tanghali, papabutin ko pa, sasagad ko pa yan. May kailangan tayong malaman or may kailangan tayong baguhin dito sa sugar thing na to. May kailangan tayong malaman na kailangan ko nang i-share sa tao. May pinagmumulan talaga kung bakit hindi kayo makahindi dyan. Okay? I find out, kala ko dati, money is the root of evil. Baliktad pala.
sugar is the root of evil. Yan ang papatay. Yan ang pumapatay sa atin yun. Sugar. Itong lahat to, papansin mo, sa pa, salt when it comes to mga fried. MSG ang tawag doon. Next thing, maniniwala ka, yung sugar is preservative. So, hindi na ako nagtaka kung bakit tayo naaalit dyan. Hindi natin siya mahindihan. Para akong mamamatay pagka wala akong sugar. So, lahat ng mabibili nyo ngayon, dalawang klase ang mapapansin nyo. May salt at sugar. Automatic yan. Hindi mahihindihan ng tao ngayon yan. The biggest question, kaya ako sinabi sa inyo, paano makukuha yung proper diet? Yun yung sinasabi ko sa inyo na talagang mahihirapan kayo. Paano kayo pupunta sa proper diet? Kasi hindi nyo alam ang proper na diagram, yung proseso na tinatawag. Paano ka makakakuha sa mga to? Pwede kang kumain, kain ka, tikim ka. Kahit kumain ka, the next day, kung kaya mo kontrolin. Kung kaya mo nga, kontrolin na hindi sa mga to. Na I doubt, 95% siguro sa Pilipinas hindi kaya i-resist ang mga to. 95%. 5% baka yung matatanda na yung kaya. Na mga buhay pa na malalakas. I believe. It's possible. Pero 95% of the population, I think eto na nangyayari. Kasi, yung result, yun yung sinasabi ko sa inyo, yung resulta, tulad ng ADHD, yung mga diseases. Diabetic 2, heart problem, cholesterol, colon, kung ano pa palabasin mo dyan, pinaka-high end yan, cancer. It's all unbalanced nutrition. Maniwala kayo sa akin. Unbalanced nutrition yan. Eto root cause. Ngayon, yung enigma o dogma is sugar and salt na tinatawag kong MSG. Kasi kung tutuusin, yung dalawa na yan, sugar at salt, nagiging preservative na siya sa katawan. Kaya hindi nyo siya mahindihan. So preservative na siya. Pansinin niyo yan. Pansinin niyo yung mga kinakain. Pakiramdaman nyo, yung sarili nyo, huwag kang kumain ng sugar, yung walang sugar. Hahanapin mo, maalat. Tatawid ka sa kabila. Kasi sanay ka na dyan, simula bata ka, yan yung pinapakain sa'yo. Pagka maalat, maghahanap ka ng matamis. Pansinin yan. Di nyo kaya tanggalin yung dalawa na parehas na yan. Yan yung sinasabi ko sa inyo, na kahit medicine, hindi talaga mahanap ang solusyon dyan. Napaka-imposible niyan. Kasi mismo, yung mga doktor, pansinin yung mga katawan. Mismo doktor, umiinom na ng medication. Paano ka pa? Paano mo pa? Ako, hindi ako sa underestimate. Ang tinitingnan ko dito, yung root cause kasi, so kailangan mo aralin lahat. Wala akong bias thing dito. Kailangan ko lang sabihin kung ano yung outcome na kahit sino hindi pa pwede makaligtas. Kahit senator ka pa, congressman ka pa, presidente ka pa, there's nothing escape on this. Unless malaman mo yung diagram na which is sana lumabas na ngayon 2025 yung diagram na sinasabi ko. Basta ako nahanap ko na siya. Tama ako. Eto yun. Tama yung inaral ko dati. So, yung outcome na nangyayari ngayon, tulad ng mga diseases, tulad ng cancer, is nanggaling na dito. Sa nutrition. Ito mga pinagkakakain nyo. Kuya Kev, ano pa yung mga pagkain na hindi namin alam na meron palang ganyan, na may sugar pa lang. Tulad nga sinabi ko sa inyo,
sugar is the root of evil. Hindi na money. Dati money. Ngayon hindi. Sugar na. Asukal na. Ang papatay sa tao. Kuya, talagang hindi talaga namin kayang hindian yung mga pagkain na matatamis. O kahit walang lasa. Yun na nga ang mahirap eh. Ang hirap i-explain sa tao, kahit doon sa mga nagko-consult sa akin, paano ba ako makakawala dito? Kaya gumawa ko ng process ko, katulad nung kinuha ko doon sa pag-aaral ko, yung in-apply ko sa katawan ko, na kaya makakawala sa ko. Kaya mo makakawala dito. Na kaya mong kontrolin yung panlasa mo. At the same time, yung will ng utak mo magbabago pag nakuha mo yung process. Yun lang. Hindi ko lang alam kung paano i-adapt ng katawan ng tao. Kasi iba-iba ang type natin. Meron kasing nasa kapikan ng edad, yun yung sinasabi ko metabolism. Yun yung sinasabi ko sa BMI. Hindi lahat ng tao, depende rin kasi sa edad. O baka mamaya may kinikeri ka ng sakit. Yung process, babaguhin ko na naman. So, hindi ako pwede mag-suggest kung paano ba yung process, Kuya Rep. Kasi dumidepende din ako sa weight, sa edad mo. Kasi inaral ko yung metabolism. Hindi mo kayang pabilisin ang metabolism mo. Imposible yan. Nakadikit yan sa edad. Nung inaral ko talaga sa biomechanics ng sports, nakadikit yan. Ang metabolism ng tao, indication yan ng edad mo. So, paano mo nasabi ang Kuya Ken? Ang kaya lang gawin ng tao ngayon, paano mo i-reverse yung age mo? Paano ka magpabata? Is, kung 25 ka ngayon, alagaan mo na yung katawan mo, papasok ka ng 26. So, nape-preserve mo na yung edad mo. So, hinihila mo lang yung age pababa. Hinihila mo lang. So, kaya ka bumabata. Hindi mo pinabibilis yung metabolism mo. Pinapadelay mo lang yung pagtanda mo. So, example, Kuya Ken, 40 ako. Ipapasok ko lang to kasi nakalink talaga siya eh. Kailangan maintindihan to ng tao. It's all link. It's all link talaga. Ang lalim pa nito, may malalim pa ako dito ng discussion. Wala pa ako sa chem. Wala pa ako sa biochem. Yung biochem at chem na sinasabi ko sa iyo, yun yung pang-cancer, pamalakasan. Nandito lang muna ako. So imagine, yung metabolism natin, yung sasabihin mo, how to increase yung metabolism. Paano mangyayari? Paano pabibilisin through workout? Imposible, inaral ko na yan. Maintenance yan, pwede. Pero yung, ibig sabihin, kinakalaban mo yung nature. Nature na nag-indicate yan. Metabolism ng tao, 1 to 20. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, prime, dun sa sports. Tinakil ko na yan last time. Binigay ko na kayong idea yan. Yung proper knowledge about dun. So, may prime talaga ang sports. Pansinin nyo, kalakasan mo 20 to 25. Malakas ka pa, prime ka ng 25 to 30. 35, malakas ka pa. Bigla ka nang i-slow down, going ka ng 4. 38, nag-slow down ka na. 37, bumabagal ka na. 38, 39 po. So, ano na notice nyo doon? So, ibig sabihin, going up. Paano mo mapapabilis yung metabolism? So, ibig sabihin, kahit anong workout mo, hindi ko na kayang pabilisin. Bumabagal na nga eh. Di ba? Bumabagal ka na. Bago i-compare mo yung mga bata, malalakas. So, isipin mo siya. Okay, tumatanda ako. Pero, kaya ko ba bang pabilisin yung metabolism? No, it's impossible. It's all linked when it comes to food. Kasi kahit saan natin daanan, nature yan. Hindi natin kayang pahintuin yung bagyo. Sasabihin mo, minto ka bagyo. Malabo yun. Walang ganun. O kaya earthquake. Huwag kang mag-earthquake. Hindi pa pwede yun. Nature yan. Gumugulong na yan. Pa. Dinosaur pa, hindi pa buhay. Baka mabuhay pa lang yung tao. Nakaprogram na yan ng mundo. Malabo yan. Kaya yung sinasabi natin, na how to increase your metabolism, kukunin natin sa workout, sa pagkain. Hindi. Nutrition, aayusin natin. May kailangan kayong ayusin. Then, may kailangan kayong malaman kung paano. Okay? Sana natulungan ko kayo doon na ipasok
ko yung BMI tsaka yung how to increase yung metabolism. Kasi it's all linked. Kasi hindi magkakasakit ang tao kung naitragan to. Maniwala kayo sa akin. Tulad nga na sinabi ko sa inyo last time, is we need to, pag maglo-lose weight ka, 10 minuto, proper nutrition. So, ibig sabihin, it's all in the beginning ng nutrition. Eto siya. Huwag na natin pahabain yung kwento. Nutrition nga po. Ngayon, anong kalaban mo sa nutrition? Eto sila. Biggest kalaban natin talaga, sugar, tsaka yung preservative. Ngayon, dahil nagpe-preserve sila sa katawan mo, masakit man sabihin, ang tao ngayon lahat addict. Paano ko nasabi? Di mo kaya mabuhay nang walang sugar. Di mo kaya mabuhay nang walang salt. Sige, anong tawag sa'yo? So, na-addict tayo. Na-addict. Kahit ako, hindi ko pwede sabihin na hindi ka na-addict sa sugar. Man, addict na addict ako sa sugar dati. Na hindi ko kasi alam. Kasi wala pa ako doon sa diagram na yung pala yung pinagmulan. Nagbago yung thinking ko yung habang tumatagal. Kasi kailangan ko baguhin na sistema. Kung hindi, sasama ako doon. Baka by 50s, baka 45 pa lang o 40 pa lang, may diabetes to na ako. Which is ayoko mangyari, gusto kong mababoy. Kasi ang 50, sa biomechanics, sa literature, ang 50 is kalagitnaan pa lang ng edad ng tao. Eh ngayon, ang 50 sasabihin mo, ay matanda na ako, marupok na butok. Di ba? 60, 70, wala ka pa, parang grade 7 ka pa lang sa buhay. Kung tama yung inaaral ko kasi tingnan nyo na lang si Juan Ponce Enrile, 100. So 10 grade. Sakto siya. Asa 100 siya. Ayun, 10 daliri mo. Logic lang yan. Nasa 10 na siya. So kung tatagal pa siya ng 110, yun ang tinatawag na bonus. So diretso yung tama mo. Actually, bata pa nga 110. May mga maabot pa 150. Nagigits nyo? So, it's all linked. Matindi kalaban natin. Ang hirap kasi isabihin sa tao yung bawal kainin to, bawal mo kainin to, bawal mo kainin to noodles, bawal mo kainin, huwag kang bumili ng sardinas o corned beef, huwag kang kumain ng chocolate, huwag kang uminom ng soft drinks, huwag kang uminom ng juice. Patay tayo dyan. At buhay ko. Yun yung psychological effect sa tao. Yun yung inaral ko. Kaya hindi nga ako nagpo-focus sa pag-training ng tao. Kasi may mas malala na hindi natin ma-resolve ba. Hindi natin kayang ayusin yan. Paulit-ulit lang yan. 100% ng tinrain ko, wala rin eh. Niloloko ko na ng sarili ko kung hindi ko kayang ayusin. Kaya hininto ko na muna siya. Dito muna ako nag-focus. Kailangan malaman ng tao kung ano yung problema. Nakatulong na ako, namulat ko pa tao, marami pa akong matutulungan. At sigurado ako, marami pa akong mas matutulungan pa. Na imulat ang tao kung ano ba nagiging problema. Hindi na ako pumapasok, coach ka. Yung exercise, andyan lang yan. Dali lang yan, maniwala kayo sa akin, walang special sa workout. Ang nagiging, doon na tayo pumunta sa root cause. Kasi yun ang kailangan ng tao ngayon. Di ba kayo nagtataka? 40 pa lang kayo, may maintenance na kayo. 45, may cancer ka, pa mag-isip ka. Wake up call to wake up call. Ako tumutulong ako. Nakatulong ako, inalam ko na kung ano root cause. Sureball ako dito. Ngayon, ina-apply ko na siya. Ina-apply ko siya. Kahit sa bahay namin, yun na yung ina-apply ko ngayon. Kasi gusto kong mababuhay ng magulang. Ay, paano yung mga tradition, kuya? Tradition. Marami tayong tradition, kuya. Kaya nga sabi ko sa inyo, hanggat maaari, binigyan ko kayo ng notes, di ba?
nung last time. Kung kakain tayo ng sweets, bakit hindi mo kainin sa prutas? Ang swerte ng Pilipinas when it comes to fruits. Ang dami nating prutas na magaganda dito. Nung inaral ko yung mga prutas na yan, tsaka ang swerte ng Pilipinas. Talo pa natin yung mga natatawa nga ako sa mga bumibili pa ng mga berries. Antioxidants daw. Sabi ko, hindi nakakatulong yan. Kalokohan yan. Process na yan eh. Bago isi-shake pa natin. Eto pa, yung mga ginagawa nyo sa mga detoxifying na tubig, na lemon, kung anik-anik yan, useless yan. Inumin nyo na yung tubig. Maniwala kayo sa akin. Hindi makakatulong yan. Kumain kayo ng proper. Doon matutulungan nyo yung nutrition nyo. Ano ba yung mga dapat natin kainin, coach? Ano pa ba yung mga blind spot? Doon muna ako pupunta sa blind spot. Bago ako magbigay ng mga pagkain na pwede natin kainin. Okay? So doon ako sa blind spot. Kasi may mga ultra processed na, may mga mega processed. Tulad yan na sinabi ko sa inyo, more than 20 ingredients is ultra processed. Matindi yan. Kuya Ed, paano yung mga mega processed? Oh, may mga mega processed na may mga ingredients na 10, 11, 12, 13. Mega processed yan. Mag-isip na kayo. So ano yung sinasabi mo na mga pwede? As long na mas safe ka, basta mababasa mo yung label na walang artificial, walang sugar, walang preservative, na ang ingredients lang is hindi tumataas ng 5. Good siya. Tandaan niyo sinabi ko ang ingredients hindi tumataas ng 5. Good siya. So, ano yung sinasabi ko kaya? Yung mga blind spot. Ito na ang blind spot na sinasabi ko. Mamantakan nyo ba iisipin nyo na yung binibili na natin mga bread is wala kayong makukuha talaga dyan. Inom lang ako ng tubig. Paano ko siya nasabi? Wheat bread yan. Grains. Powder yan eh. Harina yan, flour yan. Lahat na grain. Hindi organic yan. Wala kayong makukuha dyan. Kahit ano pang ilagay nilang minerals, vitamins yan, wala. Kahit high fiber pa yan, wala. Maniniwala ko kung whole grain yan, yung matigas. Yung thick na tinapay, na matigas talaga pag kinain mo, whole grain siya. Yun, maniniwala ko may makukuha ka. Pero yung mga tinapay na nabinibenta sa atin, yung mga malalambot, wala ka na makukuha dyan. As in, zero ka dyan. Zero ka. Carbs ka lang dyan. Carbs na naman. Sugar na naman yung kuya. Oo, sugar na naman yun. Spike high ka na naman dun. Tutunawin ko naman yun na nga yung sinasabi ko, kahit tunawin mo yan, aasa ka na lang ba sa sugar? Kaya nga, mami-misplace mo yung nutrition eh. Kailangan mo ng nutrients, minerals, vitamins. Doon kayo nag-mistake sa diet nyo. Hindi kasi naiintindihan ng tao kung saan kukuhanin yung mga pagkain. Makukuha ko yan sa isda. Ito yung makukuha ko sa baka. Ito yung makukuha ko sa manok. Ito yung makukuha ko sa itlog. It's all link pala, kailangan pala balanse. Ito yung makukuha ko sa gulay. Sa gulay na to, ito yung mga makukuha ko. O sa prutas na to, ito yung makukuha ko. Ano ba yung mga pwede ko makuha dito? Kaya nga doon ako nagtataka. Nung inaral ko itong mga to, lalo, etong chips na to. Kaya kahit ako hindi ako nakaligtas dyan, adik din ako sa mga chips. Sarap eh, syempre masarap. Bago sasabihin ng tao, satisfy your craving. Syempre yung mentality mo, magigigil ka lalo dyan. Sarap yan. Kahit ice cream eh. Kaya hindi ka na nag-ice cream. Simula nung bumalik ako last year,
bumanat ako ng isa. Pero kasi kaya kong kontrolin yung sarili ko. Yun nga yung pinakamahirap. Paano mo ko kontrolin yung sarili mo? Madaling sabihin pero ang hirap yung gawin. Sa ordinary na tao, kahit na magaling ka na mag-diet, kahit na mag-ano ka pa, bibigay ka. Kasi hindi mo pa naiintindihan at hindi ka pa dumadating sa proper nutrition. So, ibig sabihin, sabi ko nga sa inyo, once na hindi nyo pa na-maintain yung katawan nyo ng 1 taon, kung napababa mo na siya at nakuha mo yung peak mo, hindi mo pa siya na-maintain ng 2 taon, 3 taon, wala ka pa. Pwede kang bumigay. Bumigay na ako dyan. 3 taon, bigla na naman akong bumigay. So, ibig sabihin, push pa ako. Push pa ako ng 5 taon, wala na. Nung naka-5 taon ako, wala na siya. Boom, kahit ano, harap mo sa akin, tatawanan ko lang siya. Ang sarap na ito. Ito yung masarap. Kainin nyo. Oh, may nagbigay sa akin ng chocolate dito sa gym. Oh, pasalubong ko sa'yo, coach. Oh, sige, lagay ko sa rep. Oh, sino gusto kumain ng chocolate? Pamibigay ko yan. O sino may dala ng donut, Jayco? Coach, para sa'yo to. Salubong ko. Okay, lagay lang natin sa rep. Mamaya ako nakakainin. Pero di ko kakainin yun. Nagets nyo? Ganun nakaganda. Ganun kaganda yung mentality ko when it comes sa ganyan. Kasi alam ko na wala din naman ako. Wala akong makukuha dyan. Now, ito yung sinasabi ko sa inyo. Imagine, punta tayo sa chips na sinasabi ko. Ang ganda example ng chips. Basahin nyo yung label sa likod ng chips. More than 20 to. 20 ingredients. Lahat yun. Baka 3-4, alam nyo yung meaning. The rest hindi na. Magtaka na kayo. Yung 3-4 na yung isi-search nyo pa yung pupustahan. The rest hindi nyo na alam kung ano meaning. Then, dito kayo magtataka. Halos karamihan ng label is may carbs, sugar, may fats, may protein, may cholesterol. Mapapaisip ka nga, ba't naka-indicate yun? Doon ako nagtataka, may grams pa. Oh. Hindi nyo nagigets? Sinabi ko to nung diet tsaka exercise Di ba kayo nagtataka? Paano mo na ipagsama-sama yung mga yan sa iisang pagkain? Isip pag-anayin nyo. Paano? May ganun bang pagkain? Di ba sinabi ko nga sa'yo, saan mo makukuha yung minerals? Minerals, vitamins, plant-based yan. Wala sa hayop yan. Kahit sa mga aralin yan, protein, fats, nasa hayop yan. Pero sasabihin mo sa akin na pagsasama mo siya sa isa, wow, paisip ako. Nung inaral ko kasi to, kailangan ko aralin yung mga kailangan ko i-search yung mga ingredients, kung ano yung mga chemical na yun. Kasi mahirap magsalita na hindi mo alam. Maganda, alam mo yung meaning kung saan ginagamit sila. Para may idea ka. Then I find out, doon ako nagtataka, nung inaral ko yung mga pagkain, yung mga totoong pagkain, kung ano yung mga benefits nila, wala lumabas na ganito. Yung ingredients na 4 na sinasabi ko sa inyo, na magkakasama. Imposible yan kasi magkakaiwalay yan. Eh di sana isa na lang kinain ng tao. Kumain na lang tayo ng kanin. Nandun naman pala lahat Di ba nagtataka? Kaya tayo nagluluto ng isda. Nagluluto kayo ng sinigang, may kanin, may gulay. Nagluto ka ng nilagang baka, may gulay, may kanin, kung anay kanig pa. Di ba kayo nagtataka? Ba? So, ibig sabihin, it's passed to our generation, through generation na. So, bakit pa tayo lumalayo? So, ang sinasabi ko dito, ang ina-emphasize ko dito, is proven na dati pa na ito yung mga pagkain na dapat natin kinakain. Bakit yung kinalilimutan? At dito tayo nagsiswitch. Kasi, hindi alam ng tao kung wala dun sa sinasabi ko sa inyo, sugar at salt. Yung MSG na tinatawag.
hirapan kayo dito. Ito ang pinakamahirap na kalaban. Plus, nag-evolve pa tayo sa mga culture natin. Talagang mahirap mag-adapt. Lalo ang tradisyon ng Pilipino. May mga party lagi. Bago pala handaan pa. Bago panay ang kain sa labas. Mahilig ang Pilipino sa pagkain. Kaya ang hirap talaga i-resist nito. Hindi na ako nagtataka kung paano ko ba ito i-explain sa tao. Ito yung segment na dito ako nahihirapan eh. Kung paano ko siya isasabihin sa inyo kung paano ko dadandahan ito. Na which is, kahit sa kung talagang sistema gawin, is hindi ko siya madahan-dahan. Kasi, kailangan ko sabihin to, broad. Pag may nag-miss akong isa dito, hindi nyo maiintindihan. Mag-miss kayo. Dun, sa isa na naman. It's all linked kasi. Imagine, simpleng chips, kinain mo, ang dami na palang chemical sa katawan. Simpleng chocolate na nabablind spot tayo. Cocoa lang yan ah. Sugar lang yan. Yun na nga yung problema. Ilang percent ng sugar yan, tsaka milk yan. Yung milk sugar din yun eh. Ano ba nagigits? Kaya nga ang sarap. Kaya nga ang sarap sa dila. Ano pa yung mga blind spot na sinasabi ko? Oh, hindi lang ito yun. Hindi lang ito sa ultra-processed food, sa pagkain. Meron pa sa mga ginagamit natin. Ano ba? O example, ano pa ba yung mga pinapasok nyo? Ano ba pumapawasok pa dyan sa dila nyo? Pag nagtutoothbrush kayo, common sense. Kailan ko lang ito nalaman? Nung napatay ko yung panlasa ko, may ginagamit ako, toothpaste, sarap na sarap ako. Yun yung hindi ko pa namamaster. Patay ko. Yung hindi ko pa namamaster, patay yung panlasa ko. Nung napatay ko na yung panlasa ko, at na-appreciate ko na kung ano yung bare na lasa ng natural food is nalaman ko rin to na artificial. So, paano mo sinasabi, Coach? Kaya mo ma-detect kung may artificial yan, flavor? Oo, kaya ko na siya ma-detect yun. 100% kaya ko. Kaya ko sabihin kung etong ano na to is may sugar na artificial o may MSG. Yung pagkain. Sa lasa. Yung ginagamit ko yung toothpaste, nagtataka ko, sarap na sarap ako. Nung hindi ko pa nakokontrol hindi ko pa napapatay yung total yung panlasa ko. Nung napatay ko na yung panlasa ko, nagtataka ako, bakit ang tamis niya? So nagda-doubt na ako dito. Ngayon, sinerge ko. Siyempre, hindi ko naman nakalain na, siyempre, nag-e-effect sa tongue, sa dila. Ito yung panlasa natin, senses natin. So, pagka-search ko, may nalaman ako, may lumabas. Artificial sugar pala tong lokon to. Kaya pala ang tamis niya. Ngayon, dahil yun, inikisan ko na siya. Nag-switch ako, same brand, pero tinignan ko yung iba na walang ganun. So, meron pala. O yun na lang kinuha ko. So, Coach, ano ba yung mas mahal? Oo, mas mahal. Dun sa usual. So, yun na lang kinuha ko. So yun yung mga bagay na kailangan malaman ng tao. Na ang hirap kasi ma-detect. Kasi ang daming blind spot. Iski mong processed food, ultra processed food. Uchi, may mega processed food pa palang tinatawag. Bago may mga pagkain pa pala na hidden na hindi natin nakikita. Kasi hindi naman nakikita yung label, wala naman sila nilalagay na label. Like donut. May naka-indicate ba ang label yan? Wala, di ba? Papaisip ka ngayon. Ilang calories to? Tatansyahin mo ngayon. Kaya naglagay sila ng calorie count. Na which is, kahit sa mo daanin, hindi mo kaya computing calories niya. Gawa-gawa na lang nila computation ng calories.
Ang galing mo naman makomplete mo ng perfect yan. Sample lang po kayo gulay at okra. I-imagine this is okra. Isang piraso. Mantakin mo ito. Ulaan ko lang 15 calories. Steam mo, tataas siya. Paano? Doon nga ako nagtataka. Paano naman nabibilang yung calories? Tandaan nyo, ang galing katawan ng tao. Hybrid yan. Kung kaya ma-injury ng katawan, kaya niya rin ihilang sarili niya by itself. Yun lang, kailangan niya ng tulong when it comes to energy. Yun nga yung sinasabi ko sa'yo. Ano ba pinagmumuna ng energy? Katulad nga yung sinabi ko sa'yo. Ano ba pinagmumuna ng katawan? Ang energy ng katawan ng tao. Source ng energy natin. Pagkain. So, ibig sabihin, paglagas ka rin ng pagkain, magiging balance ang katawan mo. Doon lalabas yung mga diseases. Worst case scenario, punta ng cancer. Ikot lang siya, cycle lang siya. Yun ano nalaman ko talaga. It's all linked, it's all cycle. Cycle na siya. May mamiss tayo, may ibig sabihin, kaya ka nagkasakit, may imbalance. Ganun lang kasi yun. Na hindi nagigits ang tao. Paano yung kaya kayo? Paano katulad yung sinabi mo sa mga bata na may ADHD, na wala naman talaga dapat ADHD? Yes. Dahil sa sugar yun. Parang sinabi ko sa inyo, di ba? Diabetes, diabetic. Yung mga magulang ko, pinasa sa akin yan, Kim. Imposible, hindi ako naniniwala dyan. Eh kung sabihin ko sa'yo, yung method ko, pwede nating tanggalin yung maintenance mo. Mawawala yung diabetic mo, maniniwala ka. Siyempre hindi ko sasabihin sa kaibigan ko yung amin. Special yan. Hindi ko siya pwede ilabas. May inaantay pa ako mga tao na pwede magsalita. Marami na nagpapatunay dito. Sureball to. Kasi, kahit ako, nung inaral ko siya, ewan ko kung gano'ng kataas talaga yung IQ ko when it comes to, o kung dito gawa yung utak ko para intindihin tong katawan ng tao. Nung inaral ko kasi siya, in-apply ko siya sa katawan ko. So, nagigets nyo? So, meaning lahat ng sinusubo ko sa inyo, dinaan ko rin sa katawan. Kung ano yung mga hindi ko sinasabi, hindi ko pinapagawa sa tao, inaral ko na yun yung bad outcome. Parang ito, bad outcome to eh. Ito yung sinasabi kong mislead. Marami na mislead. Kaya nga, wala kang ligtas kahit sino ka pa sa lipunan. Kahit anong pa status mo, kahit kung pa pinakamayaman sa Pilipinas, hindi ka makakaligtas dito. So ano sinasabi mo ngayon, Kuya Ken? Yun ang iniintay ko. Naantay ko, may maglabas na kagaya ko. Kahit hindi kagaya ng sa akin, kahit hindi 100%, para may katagdim lang ako, natutulong sa akin about sa ganito. Kasi wala pa akong mahanap na kasing lalim ng inaaral ko eh. Wala pa eh. Wala pa ako. Kahit sino yung sinesearch ko na, wala eh. Hindi niya pa nagigets yung method eh. Malayo pa siya eh. Nagigets nyo? Ang hirap kasi kumuha ng katagdim o para may kasama na mag-i-explain kahit na professional ka pa o kahit na doktor ka pa, kung hindi mo rin naiintindihan talaga yung diagram kasi mismo ikaw hindi mo na-apply sa sarili. Nagigets yung sinasabi ko. Nagigets nyo. Sana nagigets nyo. Kasi kahit anong gawin natin, pagpapapaya or galing natin sa pag-workout, kung hindi rin natin makukuha yung proper nutrition, is paid ka pa rin. Ito kasi nakapalibot sa atin eh. Matindi ka laban natin dito. Sugar and salt. Eh yung sugar, di ba? Additives niya eh. May additives. Preservative.
ang sugar is preservative. Kasi kung di preservative ang sugar, tsaka yung MSG, yung salt sa katawan ng tao, mayroon talaga regular salt tulad nung sa sugar cane na sinasabi ko sa'yo, yung tubo. Tubo yun. Natural sugar yun. Parang sa prutas. Pag kumagat ka ng apple, malalasahan mo, may tamis. Sa orange, may tamis siya. Sa pinya, may tamis siya. May honey. Natural yun. Yun ang natural. Yun ang sinasabi ko natural. Yung sugar, hindi talaga siya natural. Then, sa salt naman, may mga natural salt. Yung talagang ginagamit natin na asin. Galing sa dagat, pinatuyo. Yun, natural yun. Meron kasi na-touch na. Yun yung sinasabi ko sa'yo. Na-process na. Nilagyan mo pa ng chemical. Nagigets nyo? So, yung mga iniinom naman natin, punta naman tayo. Kasi diet na, sa pagkain na to eh. Yung mga blind spot, tapos na ako sa mga protein, sa mga dito naman tayo pupunta sa mga, kasi automatic alam niyo na yung processed food. Yung mga processed food, mga goods. Sinabi ko dito, yung mga wala dito, yung mga hotdog, processed food dyan, mga ham, mga processed food dyan. Kaya hindi na ako nagtaka dun sa mga batang pinapakain ng breakfast na ganyan. Gets nyo ako? So, yung mga pinapakain nyo ng mga anak nyo, ng mga ganyan, hindi na ako nagtataka. After nila ng mga 30 to 35 to 40, may mga diseases yan. Sure bula ako dyan. 100%. Kaya ako, sinusuway ko yung nanay ko dati. Serma, anak, mag-breakfast ka. Ano mo pag-breakfast yun? Alam mo naman na hindi naman ako mamamatay pag hindi ako mag-breakfast. Mas nakakapag-isip ako ng maganda pag hindi ako nag-breakfast. Mas sharp ang utak ko. Mas mabilis ang senses ko. Mata ko, pakiramdam ko, galaw ko, kaysa sa nakapag-breakfast. It's all link. Hindi ko pa siya pwede sabihin kung bakit. May timing yun. May inaantay akong magsasalita sa public na isang specialist about doon. Then, saka ko siya sasabihin. Kasi yun yung kaparehas ko ng knowledge. Wala siya sa Pilipinas. I think nasa it's either UK or US siya ngayon. Doktor to. Specialist. Ngayon, para makaiwas tayo sa mga pagkain na to, tip of advice. Ang hirap talaga. Ang hirap ng kalaban natin. Mass production to eh. Ultra process yan. So lahat ng mga pwede natin yun sa kaliwat kanan, sa unahan, kahit sa likod mo, nakaprocess yan. Ang tip ko, umpisahan nyo muna. Hindi ko naman kayo sinasabi ko na mag-vegetarian kayo, diet, or mag-vegan diet kayo. Wala akong sinasabing ganyan mga diet. Yung mga diet na calorie count, hindi mag-e-effect yan, maniwala kayo sa akin. Kailangan balance ito. It should be balance. Kailangan balance yan. Suggest ko, kung kakain tayo, kainin natin kung ano yung sa tingin nyo totoong pagkain. Coach, bigyan mo naman kami ng mga totoong pagkain. Sample naman naman kami. Ano yung mga nakikita nyo ng totoong pagkain na kinakain natin? Traditional. Sample lang yung lutong bahay. Bakit pa kayo kakain sa labas? Pwede ka naman kumain sa loob ng bahay. Sigurado ko pa sa lutong bahay. Yun lang, yung lutong bahay mo. Sisiguraduhin mo naman na may sustansya. Baka mamaya naman luto ka ng hotdog. Luluto ka ng ham.
Luluto ka ng noodles. Processed food din, wala rin. Pinakain mo pa sa anak mo. Patay na, naloko na. Nag-stack ka pa ng ganito. Chips, fries, sausage, donut, juice. Patay ka, taas na ito. Juices. Panoorin nyo kung pinapainom nyo sa mga bata. Basahin nyo label. Nutrition fact. Sabi ko nga sa inyo, pag lumagpas ng 10 yan, mag-isip na kayo. 20, ultra-processed yan. Tapos kayo. Kanin, chocolate, noodles, fries. Ano ba yung mga nasa processed food kuya? Na mga paborito ng mga bata? Para maiwasan naman namin. O, mga nuggets. Basta lahat na sa frozen. Lahat ng process. Iwasan mo process. Paano yun, Kuya Kev? Ano naman masasabi mo sa... Kunyari, prito kami ng fried chicken. Di mas maganda yun. Ha? Ano yun na? Tataas cholesterol ng mga bata. Fats yun. Unique ang katawan ng tao. Kaya i-sort of yan. At least yung manok, totoong pagkain. Pinirito mo lang naman eh. Di ba? Parang isda, kung pinirito mo, masustansya siya. Nakukuha mo yung protein at fats ng natural way. Hindi artificial. Gets nyo? Prutas. Nga pala, prutas. Bigyan ko na kayo ng totoong knowledge when it comes to fruits. Para ma-educate ko kayo. Iwasan nyo yung mga siniserve sa restaurant. Ano-ano ba yung mga siniserve? Maraming siniserve sa restaurant na common. Pansinin nyo. Yung mga matataas ang sugar. Ano yung mga sugar na yan, Kuya Ken? Common sense. Makikita mo dyan. Melon. Watermelon. Mango. Grapes. Bakit yan siniserve sa restaurant? Di kayo nagtataka? Yan yung matataas ang sweetener. Para masarapan kayo. Nagigets nyo? Matamis yan eh. Hindi kayo makakawala talaga dito. Kaya sinabi ko na sa inyo, yung mga pwedeng kumontra doon para magbago kayo. So ano ba yung weakness? Yung blind spot. Sweet part instead. May kalaban yung mga prutas din. So may mga kalaban yan, prutas din. Sila din. Kaya nga masasarap eh. So ibig sabihin, natural, naman yung kuya, natural sugar. Nawawala namang problema dun eh. Ang problema dun, yung sugar na yun, once na pumasok na naman sa mo, na hindi ka pa ganong katap at hindi mo pa nalalagpasan yung sinasabi ko, process, when it comes to ganito, na diet, yung totoong diet na sinasabi ko na proper diet way, na kaya mo na mag-sustain, kaya mo na itong labanan, itong mga to, is, kailangan mo na rin malaman kung ano yung proper nakakainin mo na group of food para totally 100% all throughout ka na. So, anong sinasabi mo dito, kuya? Pag na-perfect mo proper nutrition mo, sigurado, pag nag-workout ka pa, haba ng buhay mo. Wala kang dadaling sickness. Wala kang wala kang disease. In short, di ka rin kakainin ng cancer. In short. Bakit? Balance yun. Nakakuha mo balance. Balance yan. Sa workout, balance din. Kaya nga ganito katawan ko. Kaya nga pinili ko at bumaba ako sa ganitong level. Kasi kung sobrang laki ako, hindi ako makakapag-mobilize. Hindi gets nyo? Mobilization ang bumabalanse ng katawan ng tao. Tandaan nyo, binigyan ko na kayo ng idea when it comes to exercise na hindi alam ng iba. Kaya pinipilit ko na malaman ng ibang tao, isinusubo ko na dahan-dahan. Nangaasar ba to si coach? Ba't yun itong workout nito? Hindi ako nangaasar. Pinapakita ko sa inyo, kahit maliit yung lean muscle, is ito ang paraan ng pang long term, long run. Ito yung katawan talaga ng tao na sustainable hanggang dulo.
Nagigets nyo ako? Pansinin yung mga matatanda na tumagal. Lean lang sila, lean. Walang malaki dyan. Walang baboy dyan. Walang dambuhala dyan. Imposible yan. Nung inaral ko yung mga tao na ganyan, lean lang talaga sila. So may science behind dun sa nilagay ko sa taas ng profile ko. Hindi ko siya sasabihin na perfect, pero sasabihin ko siya as very powerful too. It's all linked na. Paano ko siya nasabi? So, labas ko na ako dito sa diet, paano ko siya nasabi? It's all linked. Pansinin nyo, kahit yung mga master ng mga Shaolin o martial arts, ano katawan? Yung mga master yung magagaling pa, yung malalakas pa, hindi pa yung matatanda. Or kahit yung mga matatanda na maninigsik, pansinin nyo yung katawan, napakalim lang nila. Yung mga matatanda na umabot na 100, lean muscle. So meaning, it's all linked. Ano ba yung sustainable hanggang dulo? Sustainable, gusto mong umaba ng longevity mo? Balansin mo. Kaya natatawa ako dun sa mga tao na nagsasabi, it's for longevity. Pero lalaki naman ang katawan. O papapaisip ako, paano nangyari longevity gusto mo? Hindi nila naiintindihan yung diagram. Hindi nila inaaral yung literature. Ano bang pinagmulan? Paano mo nasasabi na longevity ang sinasabi? Mismo ikaw is labas ka sa BMI. Magigets nyo yan. Pag tinignan nyo ang BMI. Then paano mo sasabihin na yung BMI mo is pasok dun sa katawan mo? So, dun mo tingnan yung sarili mo sa salamin. Kung ano pa yung mga nagagawa mo. Maganda mobilization ko sa weight ko na to. Ang liksi ko. May power ako. May strength ako. Ganda na endurance ko. Nakakapaglaro pa ako. Walang masakit ng tuhod ko. Walang masakit ang braso ko. Ganda ng gising ko. Ang ganda ng blood flow ko. Ganda yan. Perfect yan. Wala masakit sa'yo. Wala. Hindi sumasakit lower back ko. Wala akong sciatic nerve. Which is, baka yun yung perfect sa'yo. Baka yun yung perfect na sustainable. Yung ganong katawan. Bakit hindi yun i-achieve? Kung gusto nyo, tumangal yung buhay nyo. Longevity yun. Yun ang totoong longevity. Haba talaga buhay nyo. Plus, ang ganda pa ng nutrition mo is proper diet, edi high na high ka. Baka mamatay ka na sa katandaan. Yun ang nakakamatay mo, katandaan na lang. At least na-enjoy mo. Kung meron kang bilyones dyan, na-enjoy mo yan. Kahit na 90 ka, high na high buhay mo. Kasi meron ka pang long term na ilang taon pa. Paano kung 70, chugi ka na? Asan yung pera mo? Billion. Wala rin. Hindi mo na-enjoy yan. So, it's about longevity. Matter what na may pera ka, wala. Pahabayin mo buhay. 50, nung inaral ko, kalagitnaan lang talaga ng buhay ng tao. Biggest example niya, napatunayan mo na. Mr. Enrique. Kaya niya pa tumagal yun, basta alagaan niya ni sarili. Sa ganung edad, ang masasuggest ko when it comes to 100, mobilization. Mobilize lang everyday. Siyempre yung pagkain, nabintin na nila yan. Alam na nila yung kinakain. Kaya nga tumagal ng ganyan. Ang magpo-focus dyan, parang baby kasi yan. Yung ganyang edad. So, ibig sabihin, ano humihina? Mga boto. So, ibig sabihin, that's the time na pwede ka na mag-focus when it comes to mobilization. Na ang problema sa pagkain, hindi napapalya yan. Ilang taon na nila ginagawa yan. Yun yung gusto kong sabihin. Yun yung pinipinpoint ko dito. Kailangan makuha mo na yung process. At ang kalaban kasi dito, hindi yung process. Yung process food ang tinatawag. Kaya ang hirap. Kaya nilabas ko yung BMI, tsaka yung ibang disease, at pumasok din ako sa exercise. Naglabas din ako ng ibang
diagram ng biomechanics ng sports para ma-link ko lang ng proper kung paano ko ba i-explain sa tao. Kasi ang bigat nito, ang nahihirapan talaga ako sabihin sa inyo, idahan-dahan. Kaya ako nga siya ginagawa sa consultation, pang isang tao lang. Kasi magkaiba ang katawan ng tao. Baka mamaya, sabihin niyo sa akin, "Uy, hindi mo sa akin, nag-word sa akin." Yun ang nga problema eh. Kasi hindi ko alam kung ano ba ang body type mo. Eh kung ang body type mo is ang lakas mo naman kumain, hindi mo rin naman nalalaman kung ano yung dapat kainin, talagang magpipil talaga. Hindi mo talaga magagawa yan. Gets nyo? So, huwag kayong mag-comment sa section ko o kaya kung may interesado kayo when it comes to proper diet, talagang hindi nyo kayang gawin. Or, ano ba yung mga blind spot? Ano ba talaga? Ang tagal ko na hindi pumapayat. Nag-workout ako pero ganun pa rin. Yun ang yung sinasabi ko last time. Dun sa lose weight. Na may process talaga siya. Ang hirap talaga dito. Ang hirap. Kahit yung iba na nagko-consult sa akin, nahihirapan din sila. Kailangan kasi may tumutulong sa tao. Parang ano yan, nire-rehab natin yung sarili. May isang tao na tutulong din sa inyo. Kaya ako, nag-focus na ako sa ganito. Hindi na muna ako nag-focus sa pag-train. Gusto ko full picture na. Hindi na ako nakapokus sa isa. Magkakaroon ako ng kalayan ng 10 tao lang yung knowledge ko. Gusto ko makatulong, malakihan na. Mas na gusto ko ngayon. Massive. Hindi pang 10 tao, hindi pang 20 tao, pang maramihan. Gets nyo? Tutulong na rin lang naman ako, hindi damihan ko na. Sayang binigay sa akin gift, tumulong na ako. Para sa akin gift yung knowledge na binigay sa akin. Para maintindihan itong ganito kalalim. Yan. So, huwag kayo maya mag-comment sa Facebook account ko, pwede kayong mag-message sa akin doon. Or pwede nyo rin ako muna kayo follow sa Facebook ko tsaka sa Instagram ko. Then, pwede kayo mag-comment sa mga reels ko o kaya like and share nyo na rin yung mga video ko. Then, PM nyo ako. Sir, baka pwede mo ako matulungan. Pwede ba mag-consult sa'yo? Pwede naman. Mas maganda nga yun para may tao na pag natulungan ko, is kayo mag-walk na to. Okay, so ito pala yun. Yes, marami kayong matututunan sa akin. Hindi lang to yun. Malalim to. Buhay yung binabago natin dito, buhay. Lives to lives. So sana natulungan ko muna kayo dito. Okay? So, take note nyo yung mga sinabi ko pati yung mga sa prutas. Napaka-importante yan. Tsaka dun sa mga hidden pa na mga product na sinabi ko sa inyo. Okay? So, doon na muna tayo.